May natatanggap ng tawag ang PNP kaugnay sa posibleng kinaroroonan ni Atong Ang. Yan ay matapos patungan ng 10 milyong piso ang ulo ng negosyante. Live mula sa Makati, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, sa tingin mo ba may pag-asa pang mahuli itong sa Atong Ang? Jiggy, alam mo, sumasailalim pa sa verification ng PNP-CIDG ang lahat ng mga natatanggap nilang tawag. Tumanggi muna ang PNP na magbigay ng detalye habang isinasagawa nga itong verification sa mga tawag na yan. Sa 22 akusado sa kaso kaugnay sa mga nawawalang subongero ay tanging si Atong Ang na lang. Yung hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ng otoridad. At para mas mapadali pa nga yung pagtugis sa kanya, nagbukas na ng nationwide hotline ng PNP na naka-flash ngayon sa inyong screens. Nagbabala naman ng PNP na paparusahan ang mga prank caller at yung mga magtatangkang ilihis yung kanilang sinasagawang manhunt operation. Narito ang pahayag ng PNP-CIDG. Malalaman din naman yan upon validation na nagloloko lang sila. At nandyan naman ang kanilang number, malalaman kung sino yung mga nagpa-prank call. Higi, bagamat walang naging police security personnel, itong si Atong Ang, batay na rin sa record ng PNP, iniimbestigahan na rin ang mga aktibo at retired na police na posible umanong tumutulong sa negosyante. Jiggy. At Brian, base sa resources at connection to si Atong Ang, hindi nga malayo na wala na ito sa Pilipinas, gaya ng sinasabi ni Julie Patidongan. Ano ang sinasabi naman ng mga otoridad tungkol dito? Jiggy, naniniwala pa naman yung PNP na nasa Pilipinas pa rin itong si Atong Ang. Maging yung Bureau of Immigration, sinabing walang records na lumabas sa bansa itong hinahanap na negosyante. Tumanggi munang magbigay ng detalye ang mga otoridad sa posibleng kinaroroonan itong si Atong Ang dito sa bansa, pero sabi nila yung kanilang paghahanap ay nakafocus sa Luzon. Narito muna ang pahayag ng PNP-CIDG. Wala naman pang indicator na siya is umalis na ng bansa. We still believe that andito pa siya. Considering na wala namang record ng kanyang flight details na lumabas ng bansa. At may mga pinuntahan pa ba uling property itong mga pulis na sinasabing pagmamayari ni Atong Ang? Oo, Jiggy, meron pa, pinasok nga ng mga pulis yung ilan sa mga property na sinasabing pagmamayari nitong si Atong Ang. Kabilang na dyan yung isang farm sa may Rosario, Batangas. Isa-isa nilang sinuyod yung bawat gusali, pero bigo silang makita rito yung akusadong negosyante. Sa hiwalay naman na operasyon, pinuntahan din ng mga pulis ang isa pang property doon naman yan sa may Porac, Pampanga. Pero wala rin dito yung kanilang target. Naniniwala ang CIDG na napaghandaan na raw ng negosyante yung paghahanap sa kanya ng mga pulis, kaya hindi siya tumitigil sa iisang lugar. At Jiggy, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naisusuko ng kampo nitong si Atong Ang yung 6 na baril na nakapangalan sa kanya. 3 pistol yan, 2 rifle at 1 revolver. Nauna nang kiran sila ng PNP yung kanyang license to own and possess firearms, so yung LTAP, at maging yung rehistro ng mga baril na ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo, live mula sa Makati. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.